We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Love. May pamangkot ko anay sa inyo antes kita magsugod. Who here among you identifies as a jealous spouse? No? Sino dire sa inyo maimon nga asawa or bana? Oh, may nagbayaw na to sa likod. Okay. O lainon ta ang question, sino dire may asawa or bana nga maimon? Iban hindi mag-ako. Okay. Subong nagatuon kita sang tema sa sining February, God's Greatest Rivals. Ang aton nga Dios ginbasa naton kaina that He is a jealous God. Maimon siya nga Dios. Kag may mga karibal siya nga pirte na gid ang iya nga pangimon. And kung nadumduman nyo last time ano to gani ang ginaimunan sang Dios? Ang aton nga ambisyon. Kaysa ginauna naton ang aton nga manghandom sa kabuhi, mga ambisyon nga dutanon. And then ginaset aside naton ang aton nga Dios, ulihin na lang ang Ginoo, o kung kisa gani hindi ta na madumduman ang Ginoo kay ginlagas tagid ang aton nga mga handom. May handom ang Dios sa aton nga maayo kun siya aton nga sundon. Subong part 2 ini sang aton nga series and magatuon kita sa ikaduha nga rival sang Ginoo, greatest rival sang Ginoo, amo ang affinity. Nagligad, ambition, subong affinity. Ano ning affinity? Affinity means relationship. Mga relasyon. Okay? Nabasa naton ini kaina, pwede ta kamo pa tindugon liwat kay mga muyo kita after sini. Exodus 34:11 through 14. Basahon naton sang dungan. Okay? Ready? Read. Observe thou that which I command thee this day. Behold, I drive out before thee the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee, but ye shall destroy their altars, break their images, cut down their groves, for thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Mga muyo kita, amay namon nga langit nun, nagapangayo gid kami Ginoo sa imo sang kaalam sa subong nga adlaw. Kag una sa tanan, ginapasalamatan namon ang imo nga kaayo sa amon nga kabuhi. Nagapasalamat kami isang maayong lawas. Nagapasalamat kami isang blessings and guidance sa bilog nga simana. We also thank you sa mga ambahanon kag mga kauturan nga makita namon ang ilang nga nawong sa sining nga adlaw. We thank you sa mga singers, kaupod sang choir, nga naghatag sang ilang nga tingog, nagpractice, nagsacrifice sang ilang nga time to worship you and to prepare our hearts. Lord, aring imo nga pulong, gapangamuyo kami nga ikaw ang mag-sanctify ini para sa amon nga tagipusoon nga matandog niya. Holy Spirit, please lead us, make us understand sa imo nga pulong so that ma-apply ini namon sa amon dayon nga kabuhi. After namon Ginoo pamati sini. Pakamayuhay ini Ginoo nga mangin blessing sa tanan kag ma-share manamon sa iban. Ining amon pangamuyo, in Jesus' name we pray. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang Exodus chapter 34, kung basahon mo ni ang iyang background, amo ini ang paghimo ni Moses liwat sang 2 tablets of stones. Di bala, ang una, ginbato niya to halin sa may Mount Sinai. Ginsulat ato sang tudlo sang Dios. Okay? Pag naog ni Moses,
Kita ito ang golden calf. Nagadinagyang sila. Okay, ginhaboy ni Moses, nabuka. Siling sang Dios, Moses, himo kaliwat sang 2 tables of stones. Ikaw ang magsulat, ikaw ang nagbuka. Pero amo man gihapon ato ang ginmando sang Ginoo ang iya ginsulat. Karon ginhatag ini ni Moses sa mga Israelites. Ginhambalya ini kay amo ining mga sugpon sang pulong sang Dios. Kag mando sang aton nga Dios. Siling diri sa verse 11, observe thou that which I command thee this day. Sundon nyo ini ang ginamando ko sa inyo, kay ang mga Amorite, Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, Hivite, and Jebusite, ako magatabog sa ila. You see, ang Ginoo nangako sa mga katawhan niya. Kung sundon nyo ko, ang inyo mga problema, ang inyo mga alatubangon nga mga libog, ako bahala. Pero kung hindi kamo magtuman sa mga mando nakon, especially nga magsimba kamo sa iban nga Diyos, malain buot ko. Kaya ang akon nga ngalan, maimon, for I am a jealous God. Subot silingon ang Ginoo, nagawarning sa mga kaanakan niya, halong kamo sa pakigrelasyon sa iban nga mga tao. Ang title sang aton nga mensahe subong adlaw, affinity weakens our loyalty sa Dios. Ang aton nga mga relasyon sa iban, amo na siya ang nagapahina sa aton nga loyalty sa Dios. Okay, ano ini siya ang mga affinity nga naga-weaken sa aton nga loyalty sa Dios? Number 1, affinity with friends. Ang mga relasyon naton kun kaisa sa aton nga mga abyan, especially mga abyan naton nga hindi Kristohanon. Siling sang Exodus 34 verse 12, take heed to thyself, bantayi inyo kaugalingon, base kamo maghimo sang covenant with the inhabitants of the land. Nga mahimo sila covenant, nga makigkasundo sila. Kay first of all, ginmando sang Dios nga ubuson yun na sila gani pamatyon. Nga mapakigsundo sila. Because, basi friends na to nila, ang gusto sang Dios nga papason. So be careful sang aton nga mga friends, especially sa mga hindi Dios nun. Siling diri sa may Numbers chapter 11. May-ari diri nga ginatawag the mixed multitude. Ining mixed multitude, remember niyo pagguha sang Israelites sa land of Egypt, naghalin sila kay puno na to sang kalalatan. May mga iban nga mga taho nga hindi Israelites nga nagsunod kag nagupod kanday Moses. Amo ini sila ang mixed multitude. It means lain ang ilang lahi pero nagwa sila sa Egypt. Siling diri sa may verse number 1 ang tawag bala. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it. Every time nga magkumod kita sa Dios, batian na dayon sang Dios. Tapos nasubuan ang Dios. And His anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Bisan pa ang mga tao nga sa sulod sang ila nga kapal nga ginaistaran, ginsunog sila sang Dios. Bangod kay naakig ang Dios ang ilang nga kumod. And the people cried unto Moses. And when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. Napalong ang kalayo nga nagasunog sa mga tao. Karon lang tawan yung pagid ang natabo. Bag-o lang ni sila ginsilutan sang Dios. Bag-o lang ni nagkalamatay ang mga tao. Ang verse number 4, the mixed multitude.
that was among them, upod nila, fell a lasting. Nakabatsyag sila sang hidlaw sa mga pagkaon sa Egypt. And the children of Israel also wept again and said, "Who shall give us flesh to eat?" Una nag-desire ang mixed multitude, and then ang Israelites nalatnan. And then digto naman sila nagkinumod, kag nagreklamo. Pag ulang ni nagkalamatay, ha? Ginumpisahan siyang mixed multitude. And then siling sa mga Israelites, "We remember the fish, which we did eat in Egypt freely." Dumduman namon ang mga isda nga ginakaon namon sa Egypto. Libre. The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Amo na gasulod sa ulo nila namit ang pagkaon, pero nalimtan nila. Nga 400 years, ginaalila sila sang mga Ehiptohanon. Sige reklamo nila. Verse 6, "But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes." Sige sila kumod sang provision sang Dios. Nga bisan libuton mong bilog kalibutan, hindi ka nakakita sang mana nga ginahatag sang Dios sa ila. Nga amunang nagahatag sa ila sang vitamins, minerals, nutrients nga hindi sila magmasakit sa tunga sang wilderness nga grabe ang init. Kag tugnaw kun gabi. Kumod sila. And then, ang Diyos nagpadala sa mga umbok. Quails. Damo nga quails. Pag-abot sa mga quails, lipay-lipay ang mga nagakumod. Ala, grabe pang tipo nila. Ala, pang sugba nila. Ang ilang kampo, hamot-hamot sang litson nga umbok. Happy-happy sila kinaon. Ala, grabe nga waswasanay kaon. Siling sang Bible, sang tion nga naga-enjoy sila kinaon, samtang ang flesh, sang quails, ara sa tunga sang ilang ngipon, ginpamatay sila sang Dios. Ginpamatay sila sang Dios. Kag damo-damo sa ila, among nagkalamatay. Now, ang ilang discontent gali, naging contagious, nag-influence ang whole nation nga nagbasol sa Dios. Kaya ginpamatian nila ang ilang mga friends. Grumbling is a social virus. Ang hindi pagkamapinasalamaton sa Ginoo nagabulag sa aton nga hindi naton makita ang provision sang Dios sa aton adlaw-adlaw. Di ba kung kumuran ikaw, kung reklamador ikaw, hindi mo makita ang blessing. Ang makita mo lang ang mga problema. Kag amo ining natabo sa mga Israelites, ungrateful sila, kagin pamatay sila sang Dios because of the mixed multitude. Nga sagi nila pamati, ginpang-abyan nila. Now karon subong, sino ining mga mixed multitude nga nag-i-influence sa aton nga kabuhi? Damo-damo mixed multitude sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Damo-damo influencers. Di ba la? Kung lantawon mo, dumasunod ikaw sa ilang nga kabuhi. Hindi mo ni sila kilala. Pero tingala ka, sila ang ginasunod mo. Ang iban sa ila, grabe magsaot. Iban sa ila, model. Amo na nga gina-follow sila sa mga damo nga mga tao. Iban sa ila, halos maghublas na for the sake nga may mag-subscribe, mag-follow sa ila nga video. Iban sa ila, grabe magluto. Iban sa ila, grabe magkaon. Iban sa ila, biskantanga, kauno nila, para magdamo ang ilang followers. Mga ulod, ginakaon nila. Iban sa ila, ginangalanan nila, ila kagulingon, mga boy kilaw, boy tapang, Mrs. Kilaw, mga influencers. Ginatudloan kita nila kung ano nga pagkaon ang dapat kaunon, ano
ang ilimnon nga dapat ni imnon. Diin nga lugar ang nami kaduan. Ano nga mga hampang ang dapat naton hampangon. Bisan ga-influence sila kisa sa aton nga magsugal sa online. Ginatudluan kita nila kung paano sulbar sa aton problema. Sagot ka ni one hand. Di ba la? Kita nyo na? Hindi na ta kadumdum sa aton nga Dios, Lord, ano ning solusyon sa akong problema? Kay ini sila, amo ni sila galaygay sa aton adlaw-adlaw. Wala na to na notice nga nagalayo kita sa aton nga Dios. Bisan ako gani na biktima man sa mga, inabalang kita ko na sa Facebook, may mga product na nga ginapapilit mo lang kuno sa atop, tapos wala na ang leak, iba na ginaspray, kapila na ko na magbakal, way man tupa, tanan. Mayara na nga ginabanyos ang oil sa mga bukol, tapos madula na imo nga bukol, pero lang tawon mo ang mga artista, day Gary V, day Ate Gay, gina AI gali nilang baba, hindi gali na tuod. Damo nga mga product nga ila ginabaligya and then sunod-sunod man ta meto ko kilala gani nag-share sa amon, nagbakal siya sang ginabanyos na bala sa ilok para magputi ug sa mga siko. Di kay gusto yaman magputi mo. Ano guaya? Nasunog iyang ilok hasta mga hita. Wala, hindi naging ko magliwat, Cebu ni Matso na lang baklon ko. Damo gid mga product, no? Mga santon capsule, ang mga bukol-bukol sa labto namon, sis kag tumor, santon capsule. Batian nyo na. Magtumar, santon capsule, kakas ang bukol, patay ang masakit, masunod ang nagagamit. Gina-influence kita sang kalibutan, wala kita kabalo. Kag kita nagalayo kita sa Ginoo, especially sa ginahambal sang pulong sang Dios. Proverbs 13:20. He that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools, masunog iya ilok. Kung dara ka mapati, madisgrasya ka. So it means, you choose your friends. Pilion mo gina sila. Kaya mga friends naton, amo na sila nag-influence sa aton, adlaw-adlaw, unconsciously. Kaya sila man na ginasunod naton. Si Jesus, in Matthew 15, ginsaway sang iyang nga disipulo. Ginsaway sang iyang nga disciple, siling diri sa verse number 12. Jesus, wala kabalo? Ang Ginoo, wala kabalo ko, no? That the Pharisees were offended after they heard this saying. Ay, wala ka kabalo nga mga Pariseyo na hurt sa ginhambal mo to? Hambal sa iya disciple, siling ni Jesus. Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone, siling ni Jesus, pabaye sila. Way kulabot sa ila. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Sila ni Jesus, sunod ka man sa ila. Hindi na sila kabalo. Palagpat na sila. Kag ang tao nga magasunod sa ila, mahulog sa kanal. Maguba ila kabuhi. So halong kita sa aton nga mga friends nga ginaupdan. Kaya hindi tanan nga friends naton makadala sa aton papalapit sa Dios. Ang iban sa ila, ginapangimunan sa aton nga Ginoo. Ikaduwa, affinity with family. Affinity with family. Bisan pa ang aton mismo pamilya. Ginaimunan sa aton nga Dios. Paano na, Pastor? Exodus 34, verse 16, and thou take of their daughters unto thy sons. Siling sa Ginoo, hindi ka mo magkadto sa ila, pamatsyon nyo sila, kay base pilakadlaw, ang inyo nga mga
bata nga lalaki, mga sawa sa ila bata nga babae, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods. Kagang inyo nga mga kabataan, malatnan man sa pagsimba, kag sa pag-alagad sa ilang nga mga Diyos. Now look at this. Kung ang ila na nga mga kabataan, mga asawa digto, ti membro na sa ilang nga pamilya. Bangod kay membro na sa ilang pamilya, mabudlayan na sila magpatupa sa mga mando sang Dios. Kay ti among man na ila kultura mo, amo na gani ang balsang Ginoo, hindi kamo sa ila. Amo na ginaklaro gid sang Dios. Kay ang kun kaisa ang pamilya naton, amo ina ang makaupang sa aton nga manami nga relasyon sa Dios. Di ba la pastor ang balsang Ginoo nga we should take care our families? Yes. Ginhambala sang Dios nga dapat sagudon ta aton pamilya, palanggaon ta aton pamilya, himun-an ta ang kinahanglanon sa aton pamilya. Pero ina nga bagay hindi dapat maglapaw sang gugma ta sa aton nga Dios. Hindi dapat makaupang sang relasyon ta sa Dios. Abram, ginhambalan sa Abram sang Dios sa may Genesis chapter 12, gwa ikaw sa imo nga pungsod, gwa ikaw sa imo nga mga paryente, bisan pa sa balay sang imo nga tatay. Kay tagaan ko ikaw sang duta, kag digto ikaw maistar, amo inang promised land. I will make thee a great nation. Sa inyo, abi pamatsyag. Nga agin sugo sang Dios. Si Abram patungalan niya kay way pa sa bata. Nga maghalin sa ilang nga pungsod, mag-separate sa iya nga pamilya. Why? Arada sa Bible ang sabat. Kay bilog nga pamilya ni Abraham or ni Abram, nagasimba sa Dios. Siling sa Dios, halin kada. And then, si Abraham, very faithful, bisan ga lakat lang sa lakat, kay nagasunod sa Dios, bisan nagaistar sila sa tent, sa payag-payag, or sa tulda, sige gyapon alagad ya sa Dios. Nag-abot ang tion nga si Abram 99 kag si Sarah iyang asawa 89. Nagbusong. Kagintagaan sila sang bata sa edad nga 100 kag 90 anyos ang iya asawa nga mo si Sarah. Imagine, 90 anyos ka na or 89 years old ka na, nagbusong ka pa. Ang mga tao gali nga nagasunod sa Dios, ginabless ang Dios bisan imposible. Karon, ari na. May bata na si Abraham. Gintawag na sa nga Abraham, kiti may kaliwat na siya. And si Sarah, ginisla naman ngalan niya, Sarai from Sarah. Okay? Kung may bata ka, ano gakatabo sa imo? Ari, na-experiencehan ko na isang angkon kami isang anak. Ang mga ginikanan gali, very focus sa ilang nga bata. Bisan tungang gabi, gakatulog, ginahimutaran mo imo bata. Ang nanay, gapulaw. Di ba la? Gapadide, gapanibin tanan, gapailis dayaper. But silingon ang tsimpo, ginakaon sang bata. Sang amo na edad ni Zion, na realize ko, hindi man ko siling grabe gid ko magbantay sa bata, kay si Mrs. si nanay, kisa si Kim nagabantay sa bata. Pero na-realize ko, ubuson niya ang time mo. Kaya bisan mag-ubra ko, hindi ko ka-ubra. Kaya ara siya. Magtuon ko, hindi ko katuon. Kaya dapat patulugon mo sa anay para makatuon ka. Sang tion nga tulog na siya, hindi ka naman magtuon, kay toyo ka naman. Mabudlayan ko, actually, tutuod, ginashare ko na sa inyo, budlayan ko magbasa Bible, budlayan ko mag-study, budlayan ko mag-meditate. Kaya may bata na. So anong ginhimo sang Ginoo?
Ginambalan sang Dios sa Abraham. Abraham, ang imo nga bata, thine only son, halad mo sa akon bilang burnt offering. Kung hina lang pag-insindi ni Abraham, maribilde siya sa Diyos. Sinanyos na ko nga nakabata, isa lang. Kwaon mo pa? No klase kay mo nga. Imagine, samtang nagalakat sila ni Isaac pakadto sa may Mount Moriah nga digtoy i-sacrifice ang iya nga anak. Balaan niya nga patyo niya iya nga bata, kung ikaw si Abraham, siguro malakat ka nga nagaluya ang imong nga lawas, nga nagabugat ang imong nga lawas. Kay balaan mo sa ibabaw digto, wala na imong nga bata. Di ba? So anong butsilingon sang Dios? Kag anong natabo diri? We know the story, sang tion nga ginbayaw ni Abraham iya kamot nga ibunon iya nga bata. Ano hambal sang Dios? Genesis 22 verse 16. By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall be possessed the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Sinong gusto patyon sang Dios? Si Isaac o kunang idolatry sa heart ni Abraham? Gusto gali sang Dios nga patyon ang idolatry sa aton nga tagipusoon. Until nga hindi kita mag-surrender sa Dios, Lord, imo ini tanan, bisan ang akon pamilya, hindi magtupa ang blessing sa aton sang Dios. Siling diri sa Deuteronomy 6 verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Hindi na half-hearted. Siling sang Dios, bilog mo nga tagipusoon, dapat akon ina. With all thy soul and with all thy might. Hindi gali tsakto ang child-centered klase nga pangabuhi. Nga tanan nga gusto sang bata ihatag. Amo na sa iban nga pungsod, mambal sila nga, pabayi ang bata, mag-decide kung ano gid iyang gender. Kung mambalo niya nga bisan laki sa, mambalo niya nga bahay sa, okay lang na. Kung inang bahay mo nga bata, mambal sa nga ido sa, okay lang na, ido na sa, babayi lang sa. Si Zion, kung mag-drive ko, gusto niya agawon ang manibila ko. Isa ginapataya ang engine. Pabayaan ko lang sa, kay amo na gusto ya. Wala na sila buot. Hindi na sila kaintsindi sang ila ginahimo. Kita nga ginikanan, kita ya ang magtudlo sa ila kung anong dapat. Di ba may verse, you train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ano ganing train? May riles ang train. Kung ginimuan sa riles, hindi na sa mag-agi sa iban. Amo lang na ang riles, ang usuyo niya. Ang ginikanan ang dapat maghimo sang riles para sa aton nga mga bata. Kay masunod lang na iya sila. So hindi lang mga kabataan kung kaisa ang nagaagaw sang aton ka heart para sa Ginoo, kisa ang iban man nga mga miyembro sang aton nga pamilya. Iban masiling, pastor, why kami anay ka church kay nagkadto ko sa birthday ni Tito. Nag-attend kami to anniversary nila, may party to, nagpa-beach kami. Kabalo ka mo nga ang mga paryente na to hindi magkilala sa Dios. Kay kita nila sa aton, hindi amo na kaimportante ang aton nga Dios sa aton. Why? Kay gaupod-upod, kagasunod-sunod man kita sa ila. Kung magkadto sila sa pista, dito man taga
Gasunod sa buli nila mamista, makaon sang pagkaon sa mga demonyo. Paano na sila magpati sa aton? Paano na sila ma-convince nga lain gidya ang aton Dios nga ginasimba? Na-remember ko sang una pa to, yung people pa ko, dira sa sulod sa amon balay sang una sa digto. Sila niya, gusto ko man na tani mag-attenda sa inyo nga church kay nami magpamati pulong sang Dios. Pero galing, pastor, damo-damo kami diri mag-utod, diri sa kalumpang. Kag mga kauturan ko, mga Katoliko. Hindi lang ko. Basi kontrahon ko nila. Kung kaisa, ang aton nga relasyon sa pamilya, amo ang makaupang nga maglapit kita sa aton nga Dios. Sang namasakit si mama ko, sang cancer, kag si papa ko, nga ginadialysis siya, ang halos na mga utod ni mama ara na sa balay. And then sa masakit sila, hambal nila, ginggabaan kami, kay naglain kami relihiyon. So guplaag sila. Why nakita ang landong nila? Kaya bululigan na kami mo. Pigado na. Isa ko to katiyo, nagsiling, sugoy ako, igawali na ko to, yung people ko. To, bakli ko to anay, beer, sigarilyo, bako to, hindi ko na to magbakal to. Why na yan namon, hindi ginahimo na sa balay. Hindi ko man siya mabasol. Isang una, ang tatay ko, bad example man, kay siya man na umpisa siyang una, inom da sa balay, panigarilyo. Tinaanad ang mga tiyo ko. Tinag-change na kami, ha? Sunod na kami kay Jesus. Sila siyang tiyo ko, sagi ka, sunod-sunod sa reliyon. Mabalik man kamo gyapon sa Katoliko. Praise God. Gasimba na sila diri subong kun kaisa. Matthew 10:35. For I am come to set a man at variance against his father, and his daughter, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own house. Sila yung Ginoo, nag-abot ako para magkinuntrahanay kamo sa inyo balay. Kag ang kontra mo gid, ara mismo sa sulod mo sang balay. Nga amo ni how? As long nga hindi kamo mag-unite sa faith sa aton Ginoo, mainaway kamo na sa sulod. So nang himuon ta, kuntahon ta sila? No. Siling ni Jesus, love your enemies. Bless them. Pakita mo ang maayo. Pero kung hindi, gid kag budlay gid, sunda si Abraham. Naging pahalin sa Ginoo sa ilabalay. Verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Kung sobra ang pagpalangga ta sa aton bata, sa aton nga bana, labaw sa pagpalangga ta sa Dios, hindi kita takos kay Jesus. Dapat si Jesus gid ang una. Kay kung iban ang una, ano tawag sina? Idolatry. Maimon na ang Ginoo sa aton. Kag kung maimon ang Dios, wala blessing ang aton kabuhi. One time si Jesus in Matthew 12, nagawali siya sa sulod sang balay. Siling sang Isaya ka disciple, Lord, lantawa, ang imo nga nanay, imo mga utod nga babae kag lalaki sagwa, nagahulat, gusto nila mag-istorya sa imo. Siling ni Jesus, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. But silingon ni Jesus, kalma ka lang, mahulat na sila ya. Sinubala kon pamilya. Ariho. Ang mga nagahimo sang kabubuton sang Dios, amo na iya ang akon tudtuod nga pamilya. Mga utod ko, kung ginasikway ikaw subong sang pamilya mo bangod kay nagsunod ikaw sa Ginoo, you rejoice and be exceedingly glad because you belong to the family of God. Okay lang na yung madula, pamilya ta.
Importante hindi lang madula kita sa pamilya sang Dios. Yung relasyon tayo sa aton pamilya, diri lang na sa kalibutan. May 1,000 years pa, may eternity pa. Ano na lang kung hindi kita nabilong sa pamilya sang Diyos? Dapat nabilong kita dapat. Number 3, affinity with a favorite person. Amen? Who is your favorite person? Sino ang ginapalangga mo gid? Sila isang Joshua 23 verse 11. Take good heed therefore unto thyself. Bantayigid maayo ang imo kaugalingon, that ye love the Lord your God. Kusisaa nga ang Ginoo nga Dios amo gid ang imo ginahigugma. Basi ikaduha lang ang Ginoo. Basi may number 1 pagid nga iban. Verse 12 sila niya, else if ye do in any wise go back and cleave unto the remnant of these nations, even these that remain among you, and shall make marriages with them, mangasawa ikaw sa ila, and go in unto them, and they to you. Magsamo ka mo. Higugmaon mo sila. Verse 13, know for a certainty that the Lord your God will no more drive out any of these nations from before you. Hindi na ko magbulig sa inyo kung na muna inyo himuon, but they shall be snares and traps unto you. Mga siod sila, kag mga patibong, kung magkarelasyon kamo sa ila. And scourge your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the Lord your God hath given you. Now, mga lovers naton nga iban, mapa Christian man na o kung unbeliever, ang aton being a tendency, we often look sa partner nga mag-provide sa aton sang validation, security, comfort, and then nag-expect kita sa ila nga ma-meet every emotional need. And kung hindi gani matabo, we feel disappointed. Di ba la? Madugo gid aton nga heart kung hindi nila mahatag ang aton gina-expectar. May mga young people nga dumapatay gid sa mga Koreano nga artista. Di ba la? Hindi pagsangat inyo tagipusoon sa mga artista. Madugo lang korason mo. Hindi pag sandig mo gugma kay Wamos. Wah, yan ay sikat na saya. Hindi gid. Silang isang Diyos, mangimon gid ko sa imo. Hindi tagid kaya pagbuligan. Ikaw yasulbarda sa problema mo kung bayaan niya ka. Lantaw ang natabo kay King Ahab, kay ginpangasawa ya si Jezebel nga panulay. Kita niyo ang kabuhi ni Jezebel, perti kalaot nga babae. Ginatagaan niya ang mga prophets ng Diyos, sang mga prostitute, para makig-fornicate sila, para ang ilang nga devotion sa Ginoo mabugnaw. Amo ni ginimo ni Jezebel. And then si King Ahab, nga under desire, sunod-sunod man sang, kung ano nga kanta ni Jezebel, amo man ang saot ni King Ahab. Anong natabo sa Israel? Ang bilog nga nasyon, naging idolatrous. Anong natabo kay Samson, kay gin sa agialagas si Delilah? Nabulag ang iyang mata. Imbes nga si Samson ang pag-asa tani sang nation of Israel, because siyang ginpili nga judge nga magprotektar sang Israelites, ahay napatay sa. Bangod kay ginlagas siya ang iya nga Delilah. Si King Solomon, alam-alam nga tawo. Devoted klase nga hari. Ginambalans ng Diyos. Pangayo, kay ihatag ko tanan mo nga ipangayo.
siling ni Solomon, ang pangayoon ko, wisdom. Pero ti ka faithful nga tao. Gingaan sa wisdom, gingaan man sa manggad. And then, sa nag-alam na siya, nagmanggrano na siya, na-corrupt iya tagipusoon. 1 Kings 11, the king Solomon loved many strange women together with the daughters of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites, of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them, neither shall there come into you, for surely, saling sang Diyos, sigurado gid, hindi 50%, but surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto this in love. And he had 700 wives, princesses, 300 concubines, and his wives turned away his heart sa aton nga Ginoo. So mo ning resulta. Sino sa aton diri tutom pa kay Solomon? Sino sa aton diri mas alam pa kay Solomon? Sino sa aton diri mas lapit sa Dios sang sa kay Solomon before? Wala. Pero bisan siya, ano siya ka-faithful, ano siya kaalam, tungbasa. Because ginpaulihi lang ang Ginoo. Ginuna yato ang mga paborito ya. No wonder ginhambal diri ni Paul in 2 Corinthians 6:14 and 17. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Ano inibot silingon, pastor? Paano pastor, kung may bana na kung unbeliever, may asawa na kung unbeliever? Ang hambal sa pulong si Ginoo, kung asawa mo na, kung bana mo na, hindi pagbulagi. Agwantaha. Agwantaha. Iti ginpangako mo na, ginpakaslan mo na eh. Pero kung sa subong, nubyo mo pa lang, hindi ka mag-ibibi. Oh, hindi ka magkadto sa barangay, kag mag-report to, kag magsilimo, taga cornerstone ko, pastor, ay maluoy ka mo sa akon. Unang kasulbar sina. Ari ng Bible. Do not marry a person who is not a follower of Jesus Christ. Why? They will taban your hearts, palayo sa Ginoo. Tabano na nila heart mo. Hindi ko lang pagambal kay basi kon makabati. No? Verse 17. Wherefore, come out among them, siling sa Ginoo, and be ye separate. Separate, saith the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Ngayon lang magsiling, ang ako na nga paryente, sang gamay ko, siya nagadala sa amon, pakadto sa church, tutom-tutom, subong, nakapangasawa, sang unbeliever, ang ilabalay, may ribulto, subong wala na nag-alagad si Ginoo. Kaya mo man na matabo sa aton, kung pabayaan ka lang. Kilala niyo si ining tao, si Hudson Taylor. Si Hudson Taylor, isa ka medical missionary in China. Wala pa siya kakadto sa China, pero ang Dios nagtandog sang iyang heart nga maging misyonero digto ka magpamulong sa lugar sang China. Karon sa England may girlfriend siya. Ang ngalan sang girlfriend niya si Vohan. V-A-U-G-H-A-N. Vohan. Si Vohan, gwapa nga babae, music teacher. Pero ini nga babae, gina-prefer ya ang comfort and safety digto sa England. Christian man si Vohan. Pero digto siya gatudlo, digto siya gusto yung mga buhi. Hindi siya gusto mag-share sang iyang life upod kay Hudson Taylor digto sa China. Bangod kay gintawag si Hudson Taylor sang Ginoo, anong natabo? Nag-break sila sang iyang nubya sa England. Kag sang 1853, nagkadto si Hudson Taylor sa may China as a single man.
Pag-abot niya digto, he met Maria Dier in China. Christian nga babae, working as a teacher, understood their language, culture, and shared his radical devotion sa aton nga Dios. Sa malipot nga istorya, ginpangasawa ni Hudson Taylor si Maria Dier. And then nagsiling si Hudson Taylor, na-realize siya, if he had stayed in England for his first love, he would have missed the perfect helper God has prepared for him in the heart of his calling. Kung ginuna ko lang to, ang first love ko sa England, hindi ko makilala ang perfect partner sa pag-alagad sa Diyos. You see, mga utod ko, wala pa ya kaabot si Hudson Taylor sa China, nagahulat na ang iya palangasawon dito. We should only have one favorite person, and that's the Lord Jesus Christ, in order to find the right person. Amen? Sa mga single inyo ni, una halanggid ang Ginoo. Dapat mangin sentro si Jesus sa aton kabuhi, kay siya na ang magaguyod sa imo para makilala mo ang insakto nga persona. Amo ning ginambal sang verse, Psalm 37 verse 4, you delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. May duwa diri ka interpretation, and kung kaisa, sala ang pag-insindi sa mga Kristohanon diri. Ang isa diri ka pag-insindi, make God happy, and He will grant your wants. Ang ila pag-insindi sini nga verse nga, palipayon mo ang Dios kay ihatag ang mga gusto mo. Ang isa naman, find your happiness in the Lord, and He will grant your wants. Diin diri sa ila ang insaktong interpretation sa sini nga verse. Ang una o kung ikaduha? Ang ikaduha. Dapat ang ikalipay mo amo ang Ginoo, pangitaon mo ang kalipay mo sa Ginoo. Kay kung sa Ginoo ikaw nalipay, ang mga gusto mo ihatagya. Paano ta malipay ang Ginoo? Amo na ang pag-alagad sa Dios nga may kalipay, serve the Lord with gladness, rejoice in the Lord always, by giving cheerfully. Delight thyself. And then he said, He shall give thee the desires of thine heart. Ang question, tanan nyo ba lang nga desire ginatagya? Kung nalipay ikaw sa Ginoo, sa Ginoo kalipay mo, ang desire nimo iya man gyapon sa Ginoo. He said, the desire of the righteous shall be granted. It means kung ano to ang mga tarong kag mga kasuguan, kag pulong sang Dios, amo na gina-desire mo. Because you are righteous. Sa Ginoo ka nalipay. Hindi ka naman mag-desire sang iban nga malain. Hindi sa Ginoo ka na una nalipay. Siling ni Jesus sa may Matthew 7, verse number 11. And this is the last. If ye then, being evil, kamo gani, malaot kamo, kabalo kamo gani maghatag sa mga maayo nga regalo sa inyo nga mga kabataan, how much more shall your heavenly Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Hindi balaihan kasarang ang aton nga Dios nga maghatag sang maayo nga mga regalo sa mga nagapangayo sa iya? Mautod ko, gusto ko ibilin sa inyo, hindi gid ang Dios magpaperde sa paghatag. Kung may ginhatag kita sa Dios, hindi gina siya magpasugot, nga hindi siya magbalos ang pilo-pilo sa aton. Pero kung hindi gid man siya magbalos, hatag, sobra-sobra na nga ginhatag ya ang iya bugto nga anak para sa aton kaluwasan. Hindi na kumangita sang ihatag ya sa aton. Sobra nang iya ginhatag. Affinity weakens loyalty. Number one,
affinity with friends. Choose your friends. Number 2, affinity with family. And affinity with a favorite person. Choose relationships that help you pray and never lead your soul astray. For the right hand held along the way makes God feel closer every day. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, we thank you, Father, sang kasanag sang imulong nga nagtudlo sa amon sa sining adlaw. O Ginoo, kabay pa nga magpabilin ini sa amon nga mga tagipusoon pangunahuna. Magbantay kami sa mga abyan amon nga nagalaygay sa amon. Sometimes sila ang nag-influence kung anong amon himuon, desisyon sa kabuhi. Lord, naghaimang kami sang kaalam kung paano kami mag-deal sa amon nga mga pamilya nga hindi sila ma-offend kung hindi kami magsunod sa ilang nga mga gusto. Kay mas pilion namon nga magsunod sa amon Ginoong Jesucristo. And Lord, kapangamuyo ko sa amon future leaders, mga young people, even sa amon Ginoo nga mga young professionals, mga singles, kabay pa hindi sila mabulag sa pagigugma nga gina-offer sang kalibutan. Hindi sila mabulag sang kagwapa kag kagwapo sa mga taho nga gusto magpalayo kag magtaban sang ilang tagipusoon sa imo. I pray, Father, nga maintindihan nila kag mag-increase ang ilang faith nga ikaw ang Dios nga may mas maayo nga plano kag kabubuton labaw sang plano nila sa ila kaugalingon. Ikaw ang nakaibalo, Ginoo, sang amon mas kinahanglanon sa kabuhi. And Lord, sa imo kami nagasalig na kung ikaw ang unahon namon, hindi kami Ginoo mawad-an, hindi kami Ginoo mabilin. Mabless ang amon nga kabuhi because ang tanan nga good and perfect gift nagahalin sa imo. And Lord, this day we surrender to you our hearts. Nga ikaw gid Ginoo ang Dios nga magpakita sang imo nga gahom kag tinutuyo sa amon samtang kami sunod kag nagasimba sa imo. Ining amon pangamuyo in Jesus name. Amen.